Mahal na prinsesa, ikaw ay 300 taong gulang na ngayon, di ba? Lene, nga, si Ginoong Pagong ay natututo na ng maraming mahika. Sumunod ka sa akin. Tingnan mo. Ahahaha. Ayos lang. Nasa 300 taong gulang ka na, panahon na para sa lahi ng dragon na makipagsapalaran sa mundo. Mahal na prinsesa, naghihintay kami sa iyong pagdating sa mundo. Pakikisalamuha sa mga taong may gintong liwanag sa kanilang katawan. Makakapagpataas ng iyong espiritual na pag-unlad. Sa oras na yon, maaaring makabalik ang prinsesa sa ilalim ng dagat. Maging bagong pinuno ng palasyo ng dragon. Alam ni Wanwan. Siguradong magpapakasaya si Wanwan sa mundo ng tao. Hey! Ay naku. Ang liwanag, ang liwanag. Lolo, tignan mo, nagising na naman siya. Narito na ako sa mundo. Ako, ang prinsesang dragon na si Bai Liwanwan ay nag-aral sa lupa. Ay. Dahan-dahan kang nagigising. Ano ang hindi komportable? Kami ng lolo mo ang nagligtas sa iyo mula sa dagat. Kislap. Sabi ng lolo pag kumikislap, mabuting tao yon. Makakatulong si Wanwan sa kanilang pag-unlad. Sabi ni lolo na ang mga nagliliwanag ay mga mabuting tao. Kakatulong si Wanwan sa kanilang pag-unlad. Salamat, lolo at kuya. Kayo ay mga mabuting tao. Babayaran ko kayo. Si Wanwan ay mahuhuli ng maliliit na isda, hipon, at alimango. Talagang magaling si Wanwan. Ang pangalan mo ay Wanwan. Si lolo ay katulad ko, walang mga magulang. Ay, basta't nandyan si lolo, mananatili ka. Sa hinaharap, tayong tatlo ay magiging pamilya. Hahaha, ayos lang. Ang galing-galing ni Wanwan. Mapapakain niya si lolo at kuya ng masarap. Maninirahan sa malaking bahay, hahaha. Talagang may ambisyon si Wanwan. Kaya't maghihintay na si lolo sa'yo, hahaha. Wei Suizhou, lumabas ka dito. Wan Suchao, lumabas ka dito. Ay naku. Tignan mo, ang malaking apo mo ang gumawa ng masama. Napaiskandalo ako, nadulas ako sa sako ng bigas at napunta sa putikan. Ngayon kung hindi mo babayaran ang isang sako ng bigas, hindi tayo maghihiwalay. Tita Zhao, ang sama mo. Kasi siya mismo ang nagdulas ng palihim. Tutulungan ko pa siya. Ako ang tuso. Sa murang edad mo, ang dami mong kasinungalingan. Matagal na akong naglalakad sa daang ito, kahit nakapikit, kaya kong lakarin. Paano ko naman magagawa yon mag-isa? Mahulog. Siguradong ikaw, maliit na bata, ang nagtulak sa akin mula sa likod. Huwag kang masyadong lumabis. Noong nakaraan, sinabi mong ninakaw ko ang mga gulay mo. Pero ikaw pala ang nagkamali. Kamakailan lang, sinabi mong harangin ng lolo mo ang daan mo. Sinadya mong banggain si lolo. Tila ba nakikita mong madali kaming maapi ng maglolo? Yung malaking tiyahin, parang nagiging usok na ang niya. Siguradong marami kang ginawang masama. Ikaw, maliit na bata. Ngayon, itutuwid ko ang iyong mga magulang sa'yo. Ah. Ngayon, ikaw ay 300 taong gulang na, di ba? Nga, si Lolo Pagong ay marami nang natutunan tungkol sa mga alamat. Sino yan? Anong nangyayari? May multo, ay naku, ay naku, ay naku. Hahaha. Lolo, kuya, ito ay gawa ni Wanwan. Ikaw ang gumawa nito. Wanwan, ikaw ba ay isang diyosa? Lanan. Sige, parang ganun na nga. Salamat kay Wanwan. Hahaha, kuya, huwag kang mag-alala. Lolo, magtiwala ka lang. Hinaharap, si Wanwan ang bahala sa inyo, walang makakapalag sa inyo, ha? Maaga pa ang oras. Tara, pumunta tayo sa ilog para manghuli ng isda para sa hapunan. Gusto ko ring sumama sa paghuhuli ng isda. Sige, game. Wanwan, aalis tayo sa tubig para manghuli ng isda. Hintayin mo na lang dito sa baybayin. May mga undercurrent sa tubig, delikado ang mga paikot-ikot. Hintayin mong makabalik si kuya at lolo na nakakuha ng isda. Ibibigay ko sa iyo ang piniritong maliit na isda. Maghihintay lang ako dito. Sige. Sige, aalis na tayo. Little Princess, ngayong taon ay 300 na ang edad mo, di ba? Lolo at si Bibe ay nakapag-aral na ng maraming salita. Si lolo at kuya ay nagtutulakan pero wala pa ring isda. Ang tubig ay parang teritoryo ni Wanwan. Gusto rin ni Wanwan na manghuli ng isda.
Ay naku, bakit ang konti ng isda ngayon, Lolo? Siguro, masama ang swerte. Baka sa susunod, maganda ang swerte. Makakahuli tayo ng isda. Ay, nasaan si Wanwan? Nasaan si Wanwan? Nasaan si Wanwan? Wanwan, ay naku. Renvian, saan ka kanina? Saan ka pumunta? Delikado sa tubig. Renvian, pumunta ako sa tabi ng tubig para manghuli ng isda. Marami pang nandoon. Hindi na kayang buhatin ni Renvian. Ngayon, ikaw ay, tama na 300 taong gulang na, di ba? Ginoong Pagong, marami nang natutunan si Renvian. Wand, ang galing mo talaga. Ito rin ba ang nahuli mo gamit ang kapangyarihan mo? Nang makita nila si Wand, hindi na sila gumalaw. Sobrang mabait. Ay naku, sobrang dami ng isda, sapat na to para sa atin 3 ng kalahating buwan. Mas mabuti pang pumili ng 2 sa pinakamalaki para sa atin. Iba pang isda, ibenta na lang sa pamilihan. Para makakuha ng pera at makabili ng damit para kay Wand. Gusto ko ng kulay rosas. Yung kulay rosas na parang alon na kumikislap. Sige, gagawa ako ng bagong damit na kulay rosas para kay Waan-Waan. Haha. Lolo, sa susunod na araw, maghuhuli pa tayo ng isda, ha? CJ. Waan-Waan, sa susunod turuan mo ako kung paano manghuli ng malaking isda. May masamang tao na sumusunod sa atin, Lolo. Ha? Huwag kang gagalaw, dahil nahuli niyo na ako. Huwag niyong sisihin ako, walang anuman. Kakaiba ang kita sa pagbebenta ng isda kanina, di ba? Mas mabuti pang ibigay niyo na ang pera. Kung hindi ko alam kung saan tatama ang kutsilyo. Ito lahat ay pera na nakuha namin mula sa pangingisda. Walang paraan. Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, tatawag ako ng tulong. Lene, sino ang darating para iligtas kayo sa ganitong liblib na bundok? Ayaw ng mabait, gusto ng masama. Ay. Hindi na siya gumagalaw. Nahimatay na siya. Yung tubig kanina, ginawa ni Wanwan na lubid. Ay. Mukhang hindi lang isang tao ang may ganitong dami ng pera. Isa pa siyang ulirang kriminal. Tara, dalhin natin siya sa mga otoridad. Itong mga bag ng pera ay nakuha mula sa kanya. Siya nga. Nagnakaw ng aming mga bag ng pera. Ito ba ay si Husan Biao? Siya ang pumatay ng 7 tao at nakatakas mula sa bilangguan ng kalahating buwan. Dalhin siya. Lanan. Kuya maliit, nakita mo na ba yung puting? May nakasulat na lin na pouch. Yung mga pouch na ito, lahat ay nahulog mula sa dibdib ng taong iyon. Dito may isang maliit na kuya na ibibigay ko sa'yo. Salamat. Kayong 3 mag-abu-abu ay naghahunt ng mga wanted sa korte. Ako ay magbibigay ng gantimpala. Ito ang 50 layang na gantimpala ng korte. Kung sakaling makatagpo ka ng masasamang tao, mag-ulat ka sa mga otoridad, din. Lolo, kaya pala pwedeng kumita ng pilak sa pagdakip ng masasamang tao. Talagang salamat kay Wanwan. Dahil dito, nakadakip tayo ng masasamang tao at kumita ng ganitong kalaking pilak. Hahaha, Ginoo. Inaanyayahan ka ng aming binata. Sino ang binata nyo? Bakit ako hahanapin ng walang dahilan, kapatid na babae? Ang aming binata ang nawala ng supot ng pera. Ang aming binata ay nais magpasalamat. Kaya't iniimbitahan ang Ginoo na makipag-usap. Ang lolo ay mabait na tao. Hayaan mo akong pumunta. Sige, pumunta ka. Tama, hindi ko pa natanong ang iyong pangalan. Ang pangalan ko ay Baili Wanwan. Ako ay... Si Bawang ay matulungin sa paghuli ng isda, Bawang. Pagkatapos manunod ng batang ito, nakalimutan na niya ang ilang bagay. Huwag po kayong magalit, Ginoolin. Napaka-cute ni Bawang, hindi ko siya masisisi. Ang pangalan ko ay Linlan. Kung hindi kayo, ang pera ko para sa regalong pang-alaala sa lola ko, mapupunta sana sa mga magnanakaw. Leifu, dalhin mo na ang mga bagay. Ay. Lanan. Kailangan niyong tanggapin ang mga kayamanang ito, lalo na ang mga perlas mula sa timog dagat na ito. Magandang tingnan ang suot ni Wanwan. Wanwan, huwag. Sabi ng lolo, huwag basta-basta kumuha ng bagay ng iba. Dapat lang nahulihin ang mga masama. Tinatanggap namin ang intensyon ni Ginoong Lee. Ngunit masyadong mahalaga ang kayamanang ito. Talagang hindi kami makakatanggap. Maaari ba kayong magbigay ng pahinga sa amin? Sobrang nagpapasalamat na kami. Kung ganon, hindi na kita pipilitin. Sa ilang araw, kaarawan ng lola ko, 70 na siya. Magkakaroon ng salu-salo sa bahay. Kailangan yung dumaan para makisaya. Tiyak na darating si Wanwan. Si Wanwan ay magdadala pa ng regalo para sa lola.
Ang pinakamagandang perlas mula sa dagat bilang regalo. Ang cute ni Wanwan. Bigla akong gustong gawing kapatid na babae si Wanwan. Sasama ka ba? Gusto ko. Mabait si Kuya Lin. Hindi tumatanggap ng kayamanan. Kaya tara, kumain tayo ng masarap sa bahay ko. CJ. Salamat Kuya Lin. Lanan. Ay. Si Lolo Baindin ay lumundag sa dagat, 1 oras na ang nakalipas. Baka may mangyari sa kanya. Huwag mag-alala, hintayin mo pa. Si Rinrin ay hindi basta-basta. Nakalimutan mo bang may kapangyarihan siya? Lolo. Rinrin ay naku. Naghihirap na si Lolo sa pag-aalala. Basta't okay ka, ayos lang. Tingnan mo kung ano ang nahanap ko. Ang kayamanan na nakita ko sa bahay ni Kuya Lin noong nakaraan. Nahanap ko na ang pinakamalaki. Sobrang laki ng perlas na ito. Sa buong buhay ni Lolo, ito ang unang beses niyang makita. Pwede bang ipalit sa pera? Makakapagpalit ka ng maraming pera. Ang galing mo, Wanwan. Nakahanap ka pa ng ganito kalaki. Ito rin ang unang beses ni Wanwan na makakita. Sobrang swerte ni Wanwan. Halika mga bata, dalhin natin ito sa treasury para ipalit sa pera. Hahaha ay. Ahahaha. Wanwan, anong ginagawa niyo dito? Kuya Lin, nandito kami para ipalit ang pera. Ibaligya mo sa akin ang ganitong kalaking perlas. Magbibigay ako ng 100 tile. Ay, hindi pwede, Ginoo. Masyadong mataas ang presyo ng perlas na ito. Natatakot akong isipin ni Ginoong Lin na tayo'y nandaraya. Akala ko ayaw mo akong bigyan ng desisyon. Sige, sumunod ka sa akin. Umuwi ka at maghanap ng taong mapagkakatiwalaan mo para gumawa ng desisyon. Ayos. Kuya Silverwolf, umalis na tayo. Ay, tingnan mo ang napaka-cute na batang babae. Halika rito at ipakita mo sa lola mo. Hahaha. Ay naku. Lola, nakakita ako ng magandang bagay sa labas. Ito ang nahanap ng kapatid na babae sa dagat. Gusto niyang ipangregalo sa'yo. Ay. Lanan. Wow, ang laki ng perlas, talagang bihira ito. Sa 70 taon ng buhay ni Lola, ito ang unang beses na nakita niya. Kumuha ka ng 200 tile ng pilak. Tatanggapin ni Lola ang perlas na ito. Salamat, Lola. Salamat, Kuya Lin. Talaga namang napakakaakit-akit mong batang babae. Bilisan mo, Lola, may masarap dito, hahaha. Salamat, Lola. Ilang taon ka na ngayon? Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Baili Wanwan. 3 taon na ako ngayon. Kaya, makakapunta ka ba sa bahay namin sa mga susunod na araw? Kulang ang isang bata para sa kaarawan ni Lola. Ano ang lotus pond? Pwede bang kainin? Pwede. Sa araw na yon, marami tayong masarap at masayang gawin. Salamat, Lola, tiyak na pupunta ako. Kung gayon, ilang araw mula ngayon, ipapadala ko silan para sunduin ka. Ayos ba? Ayos. Sang-ayon na tayo, ha? Hahaha. Nandito na tayo sa bahay. Ilagay ang mga bagay, kailangan pa nating magpatuyo ng lambat. Hahaha. Talagang mapalad ang batang ito. Kasi nakasama pa ang pamilya Lin. At nakapunta pa sa handaan, anong karapatan niya? Pwe. Naalala ko, ang paborito ng Ginoong Zhu sa bayan ay mga ganitong bata. Baka makabenta pa ng magandang halaga. Lanan. Talagang maganda ang batang ito. Ibenta na siya. Siguradong makakakuha ng maraming pera. Lene. Pagdating ng panahon, magkakaroon ng pera ang apo para sa kasal. Hahaha. Wanwan. Wanwan. Lola Zhao. Hahaha, nandyan ba ang lolo at kuya mo sa bahay? Wala sila. Pumunta ang lolo para ayusin ang lambat, sumama ang kuya para tumulong. Ah, ganito pala. Ang opisyal na si Zhou sa bayan ay nag-aayos ng handaan sa bahay. Pero meron silang kakaibang patakaran. Tanging mga pamilyang may mga batang anak lang ang iniimbitahan. Yung mga anak sa bahay ni Grandma, lumaki na, hindi na nila magagamit ang pagkakataong ito. Kaya naisip nilang anyayahan si BA para tulungan sila. Magkasama kaming kakain ng masarap. May mga baozi na may karne, mga kakanin na may asukal. At may mga minatamis na hindi mo pa natitikman. Masamang tao ay gumagawa ng masamang bagay. Ang swerte ay parang alon ng dagat. Sige, sasama na si Wanwan sa'yo nang may malasakit. Ay, ito ang mabait na bata. Tara, sabay tayong pumunta.
Ikaw, maliit na kuneho, magmadali ka na. Gusto mo bang maghintay si Ginoong Zu nang nag-aalala, bilisan mo. Ay, sa tingin ko ay sinasadya mo ito. Hahayaan kitang buhatin kita. Huwag mo akong buhatin, bilisan mo. Sino yan? Ah. May multo, tulungan niyo ako. Ano bang nangyayari dito? Bakit parang nababaliw na? Yung lola na si Zhao Demei ang nagdala sa akin dito. Sabi niya, dadalhin daw ako sa bahay ni Zhu Yuanwei para kumain ng masarap. Anong masarap na pagkain ang dadalhin niya sa'yo? Gusto niyang ibenta ang batang ito sa baliw na Zhu Yuanwei sa bayan. Parusa na siya ng langit. Ay, hindi siya mabuting tao, itong matandang mangkukulam na ito. Dapat lumayo ka sa kanya sa susunod. Sige, sasamahan kitang pauwi. Salamat, tito. Ay. Amoy na naman ang baho nitong malaking mangkukulam na ito. Kahit na, nanlilinlang pa rin siya kay Buwan-Buwan. Yung matandang mangkukulam na yon, nanlilinlang pa rin kay Buwan-Buwan. Sa isang iglap, sisirain ko ang bibig niya. Lolo, huwag mong galitin, ayos lang ako. Maaaring maswerte pa rin ang batang ito. Nung dinala ni Zhao Demei siya sa tabing dagat, di alam kung paano, biglang tinangay ng malakas na alon sa dagat. Nandito pa rin siya sa baybayin, nagpapakita ng hysteria. Sabay nagsisigaw na may multo, may multo. Siguradong takot na takot siya. Hindi pwedeng basta-basta na lang ito palampasin. Pupunta tayo agad hanapin si Li Zeng. Tama ang sinabi ng kuya ko. Hindi natin dapat palampasin ang mga ganitong uri ng tao. Sasama ako sa'yo. Nadumihan ang mukha ng maliit na He. Hindi na tayo dapat sumama sa kanya, naiintindihan mo. Lola. Ay, Lola. Hahaha, ayan. Hahaha. Tingnan mo, ang ganda-ganda na ng batang ito. Hahaha, maligayang kaarawan, Lola. May dalang magagandang perla si Wanwan para sa iyo. Totoo, hahaha. Ay naku, hahaha. Mas mahalaga ito kaysa sa mga ginto at pilak. Talagang gusto ito ni Lola. Hahaha, ang salu-salo para sa kaarawan ni Lola ay magsisimula sa tanghali. Hayaan mong maglibot si Wanwan sa bahay. Ang ganda dito sa ating hardin. Basta huwag ka lang masyadong lumayo. Lanan. Salamat, Lola. Uuna na akong maglaro. Dahan-dahan, sasamahan kita. Hindi na kailangan. Hahaha. Ay naku. Ano bang nangyari sa'yo? Inay, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Sa ganitong maliit na bagay, hindi mo magawa ng maayos. Akala mo talaga, ikaw na ang boss ng pamilya Lin. Hindi ako bibitaw. Nagkamali si Yanner. Patawad, nagkamali. Mukhang kailangan mo ng leksyon. Ngayon, kung hindi kita paparusahan, hindi ko maalis ang galit ko. Hindi ko maalis ang sama ng loob ko. Pinapayagan kitang magtrabaho, hindi ba? Marunong ka bang magtrabaho? Kaya mo bang magtrabaho ng maayos? Isa na namang masamang tao. Marunong ka bang magtrabaho? Wow, napakalinis ng liwanag. Diyos ko, ang liwanag ng batang ito ay napakaliwanag. Kung mananatili ako sa tabi niya, tiyak na lalaki ang aking kakayahan. Sino yan? Anong masamang tao? Ayaw ko nang mabuhay. Lumabas ka dito. Ay naku. Baka naman ito ay multo. Ay naku, may multo, may multo. Ito ba ay isang Diyos? Siguradong isang Diyos ang nakarinig sa aking dasal. Karapat-dapat lang na siya ay bulihin. Ito ay bunga ng kanyang sariling kasamaan. Ikaw ba ang nagligtas sa akin kanina? Yinan, masyadong malupit ang masamang lola. Huwag mong hayaan siyang apiin ka. Ako si Lin Yang. Ako ang anak na babae ni Lin Yuanwei. Wala na ang aking ina. Kailangan mo akong dalhin pabalik. Ayaw sa akin ni Rong Mama. Pinapabayaan lang akong manatili dito. Kailangan kong gumawa ng marami. Mga bagay araw-araw. Ate, mga kapatid, pasensya na. Yaw matagal na akong hindi nakakain ng masarap na pagkain. Huwag kang matakot, ate. Dadaling kita sa masarap na pagkain. Siguradong maraming mga pastry sa handaan sa bahay. May peach blossom pastry at almond pastry, marami. Lanan. Lanan.
Tumingin ka ulit. Saan naglalaro ang batang si Wanwan? Lola. Lola ay. Haha ay hahaha. Wanwan, ito ang kaibigan mong dalaga na dinala mo. Lanan. Ang pangalan niya ay Lian, isang mabait na ate. Dinala siya ni Wangwang para kumain ng masarap. Lanan. Ito po si Bayer, Lola. Sa araw-araw, tahimik siya at hindi masyadong nakikisalamuha. Baka maabala pa ang mga bisita, Yenen. Ikaw si Bailey Wanwan. Yelan, ako nga. Tunay ngang lumaki ka sa pangingisda. Wala kang alam ng mga patakaran. Pinagkakatiwalaan ka ni Lola. Pinapayagan kanyang maging batang tagapagdiwang. Malaking swerte na ito. Akala mo anong lugar ang Lin Mansion. Basta-basta na lang magdadala ng batang ligaw dito. Kung masira mo ang kaarawan ng matanda, kakayanin mo ba? Bakit ka ganyan kaastig? Hindi batang ligaw si Yao or Gigi. Isa siyang tao ng pamilya Lin. Yere, ikaw. Ay, may mga perlas ako dito. Wow. Ako rin meron. Mayroon din ako dito. Bendisyon natin ito sa may-ari. Siguradong makakakuha tayo ng maraming salapi. At meron pang huli. Wow. Ay, wow. Ano ito? Mukhang hindi ito perlas. Hindi ko rin alam. Pero ang ganda, wala nang pakialam. Dalhin muna natin ito sa bahay para ipakita kay Lolo. Baka ito ay kayamanan. Lolo. Lolo. Nandito na kami. Lolo. Tignan mo kung ano ang nahanap namin. Ito ang perlas ng liwanag. Lolo, ano ang perlas ng liwanag? Ang perlas ng liwanag ay isang napakarere na kayamanan. Nakita ko na ito noon pang matagal na. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa maliit na puok ng mangingisda. Ben, saan mo ito nakuha? Nakita ko ito sa huling puting kabibe. Nakita ko na iba ito sa ibang perlas. Kaya't dinala ko ito. Lanan. May mga ibang perlas na mahalaga. Pero hindi ito kasing halaga ng perlas ng gabi. Bukas, dadalhin kayo ni Lolo sa Treasure Pavilion. Para makita ng tagapangasiwa. Ha? Haha. Ay naku, Ginoong Wan. Narito na ang mga dalaga. Nakita na ang perlas. Tingnan mo. Ay. You. Ang mga perlas na ito, ay naku, hindi pare-pareho ang kalidad. Iba-iba ang laki. Bibigyan ko lang ng 200 na tile. Yenan, mukhang hindi pa nakikita ng may-ari ito. Ay naku. Mukhang ito ay mga perlas na nagbabago ng kulay, di ba? May halo itong buhangin, hindi ba? Ay naku, ang mga tao sa Bukirin, dahil hindi sila sanay sa magagandang bagay, madaling akalain na ito ay kayamanan. CJ. Ako, ibebenta ko sa iyo itong 200 tile na perlas ng gabi. Pero hindi ko na ito ibebenta. Nagbibiro ka lang, Ginoo. Kung ito ay perlas ng gabi, hindi ko sana ito hindi nakita. Nagtatrabaho ako sa alahas ng 30 taon. Anong klaseng kayamanan ang hindi ko pa nakita? Ito lang ang ibinibenta ko. Magbigay ka ng bagong presyo. Higit sa 150 layang ang halaga nitong batch na ito. Walang dagdag kahit isang fen. Halos ganito kalaki ang mga ito kumpara sa binigay ko kay Kuya Lin noong nakaraang beses. Noong nakaraang beses, binili ni Kuya Lin ang isa sa 100 layang, itong mga ito. Hindi bababa sa 500 layang ang halaga nito. Kung ayaw mong bumili, aalis na tayo. Tama, ibebenta natin kay kuya ko. Siguradong alam niya ang halaga nito. Sige, aalis na tayo. Ay. Bumalik. 500 layang, 500 layang. Tanggapin ko na ang pagkatalo. Lanan. Yee. Mukhang hindi mabuting tao ang may-ari. Ere, umalis na tayo. Itong boss na ito, hindi marunong tumingin ng halaga, hindi mabenta. Hindi na natin ibebenta. Ang kumikislap ay bagay na bagay sa atin. Walang problema kung hindi ibenta ni Lolo. Gusto pa nga ni Wanwan na bigyan si Lolo ng malaking bahay. Sa mundong ito, maraming bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Hindi ito mapapalitan ng pera, at hindi ito porsado. Basta't kayo ay masaya. Maging laruan man, ayos lang iyon. Salamat, Lolo. Yung pabilog na bagay, basta gusto mo, pabor. Lanan.
Ang daming masasamang tao dito. Lolo, gusto kong pumunta sa babae. Oh, gusto ko ring pumunta, Lolo. Kasama si Bawang. CJ. Sige, pupunta na ako. Sama-sama tayong pumunta. Wanwan, anong nangyari? Parang may sumusunod sa atin. Masama ba siya? Kahit ano pa ang balak niya. Basta't mangbuli siya sa akin at kay Ate Wanwan. Tiyak na pagsisisihan niya. Lolo tagapangalaga. Ate, kilala mo ba siya? Siya ang tagapangalaga ng tahanan. Ikalawang dalaga. Inutusan ako ng may bahay na kunin ka pabalik sa tahanan. Halika na, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. May mali. Kung talagang nais kanyang pakasalan, bakit hindi siya nagsalita sa harap ng lolo? Bakit ka nagtatago at sumusunod sa amin ng matagal? Lene, hindi nakapagtataka na gustong-gusto ka ng lola mo, batang ito. Sayang, minsan ang sobrang talino ay hindi magandang bagay. Lanan. You. Ha? Bend. Nakita mo ba ang dalawang batang babae? Isa ay naka-green na damit at isa ay naka-pink, ganito kataas. Oh, kanina may dalawang bata na pumunta sa eskinita na yon. Hindi nagtagal, may dalawang malaking lalaki na lumabas mula sa loob. May isang lalaki na may dalang bag, at ang isa pang bag ay gumagalaw pa. Nagsasalita pa siya na makakabenta ito ng magandang presyo. Pumunta sila sa silangan na eskinita. Mabilis, pumunta ka na. Akala ko naglalaro lang ang dalawang bata. Mabilis, pumunta ka na. Oh. Nais ko sanang manirahan dito ng tahimik at maayos. Mukhang. Laging may mga tao na ayaw akong maging masaya. Ginoo, may isang matanda sa labas na may hinihingi. Pinapasa niya ito sa inyo. Sabi niya, malalaman niyo na. Anong bagay ito na napakasikreto? Ang pendant na ito ay para lamang sa mga opisyal na may mataas na ranggo. Bilis ang kalidad. Nasaan siya? Nasa labas lang ng lobby. Mukhang ordinaryo lang. Nasuot ng itim na damit. Paano magiging ordinaryo ang taong may jade pendant na ito? Yung disenyo ng crane. Yung mga nakaupo sa gabinete sa kabisera lang ang pwedeng gumamit nito. Mabilis, samahan mo ako upang salubungin siya. Siguradong isang importante sa kabisera. Nagtago ng pangalan at pumunta dito. Mukhang may malaking problema. Kung hindi maaring ilabas ang piraso ng jade na ito. May nangyaring masama, malaking bagay. Mahal na Ginooan, huwag magalit. Inutusan ko na ang lahat ng tauhan ng aming tanggapan. Pati mga pulis ay naipadala na. Lahat ng daan sa lungsod ay may mga checkpoint. Siguradong mahahanap ito. Mangyaring maghintay ng kaunti. Hintayin lang natin. Kung ang anak ay may masamang balita, huwag na nating isuot ang korona. Ginoo Gobernador, magreklamo ako. Ninakaw ang aming anak na babae. Lola, huwag mag-alala, sabihin mo lang ng dahan-dahan. Kaninang umaga, ang aming mga kawal ay nagbalita na yung batang kasama niya ay pinuntahan. Binugbog sa daan at nakatulog. Pagising niya, tumakbo ng walang kontrol. Bumalik sa bahay para magulat. Sinasabing ang nagdala kay Yanner ay ang ating katiwala. At isang lalaking nakasuot ng itim, si Dacheng. Sila ay magkasabwat. Ngayon, hindi alam kung saan nagtatago ang tao. Katiwala. Paano naman magdadala ang katiwala ng sariling dalaga? Lahat ito ay ideya ni Son. Nagpadala na ako ng lahat ng mga katulong sa bahay. Para maghanap na. Ngayon, kahit na maghukay ng 3 talampakan, kailangan kong mahanap ang bata. Huwag mag-alala, Ginang. Huwag mag-alala, Ginoong Juan. Agad akong magdadagdag ng tao. Tama, ang aming katiwala. Ay may malapit na ugnayan sa Ginoong Zhu sa bayan. Alam mo ba? Si Ginoong Zhu ay kilalang abnormal sa bayan. Si Ginoong A ay kilalang abnormal sa bayan. Palagi siyang gumagawa ng mga bagay na hindi dapat makita. Natatakot akong maipadala ang bata sa kanyang tahanan. Ano ang dapat nating gawin? May katwiran, may tao na dumating. Agad na magpadala ng mga tauhan sa labas ng tahanan ni Zhu at maghintay. Huwag mag-ingay at magpahalatang may balak. Hintayin ang pagdating ko para makapaligid. Ano ang nangyayari? Puno ng mga sundalo ang daan. Sa harap ng tahanan ni Zhu, mas marami pa. Hindi tayo makapasok ng basta-basta. Diyos ko, hindi na nagsimula ng maaga, hindi rin nagsimula ng huli. Sa pagkakataong ito pa talaga sila dumaan at guluhin tayo. Kung hindi pa rin natin mahanap ang taguan, pag nakasalubong natin ang mga opisyal, mapapahamak tayo lahat. Si Lolo na ang nag-report sa kanila. Hindi rin pwedeng maghintay na lang si Mawanwan.
Ayos lang kaya ang batang ito. Nakatakip sa sako, hindi ba siya mamamatay sa suffocation? Kung magyayari yon, hindi na tayo makakabili ng mas mataas na presyo. Buksan mo na at tingnan. Magmasid ka. Huwag mong hayaang makatakas siya. Kung susubok siyang tumakas, batuhin mo siya ng todo. Mga batang ito, maging maayos kayo. Kung may magreklamo, puputulin ko. Ang dila mo. Maliit na batang si Yiming Zhu. Ano bang pinagmulan mo? Ate, huwag kang matakot. Mag-ingat sa paghahanap. Huwag palampasin ang anumang sulok. Tatay Guangming. Nandito ang masamang tao, bilisan mo. Masama sila, Lolo. Gusto nila kaming ibigay kay Ginoong Zhou. Walang anuman, nandito si Lolo, gisingin mo ang dalawang ito. Mahal na Ginoo, pakiusap. Mahal na Ginoo, pakiusap. Patawarin niyo po ako, Ginoo. Hindi po ito kasalanan ng maliit na tao. Tama po ba, Ginoo? Si Son ang nag-utos, siya ang pangunahing ina sa bahay ng Lin. Si Son ang nagsabi na ako ang gumawa nito. Ginoo, sabi niya na ayaw niya kay Miss Lin. Sabi niya na ipahanap ko raw ang tao para gawin niya. Para mapatay ang banta sa hinaharap. Paano ko malalaman, Ginoo? Ginoo. Ang mga tao ay sumusunod lamang sa utos. Ginoo, ako rin ay inupahan niya. Kailangan ko lang talian ng bata. Wala akong alam sa iba. Pakiusap, Ginoo, patawarin niyo ako. Ang Ginoo ay talagang mapaghambog at matapang. May balak na ipagbili ang mga bata. Lahat ng ito ay mga parusang kamatayan. Ang mga tao ay ipapasok sa bilangguan ng kamatayan. Patawarin niyo po ako, Ginoo. Hindi po ako ang may sala, si Son ang nag-utos sa akin. Yung si Son, yung asong babae. Siguradong papalayasin ko siya sa pamilya Ling. Ipapadala ko siya sa korte, magpaparusa. Hayaan siyang maranasan ang hirap ng kulungan. Ginoo Zhou, paulit-ulit kong naririnig ang pangalang ito. Sino ba talaga siya? Ginoo Zhou. Ang kanyang posisyon ay pinambili lang ng pera. Nakikipag-ugnayan siya sa ilang opisyal sa bayan. Maaaring tawaging korupsyon sa pagitan ng gobyerno at negosyo. Mayroon din siyang mga kakaibang hilig. Mahilig siya sa mga batang-bata. Hindi ito lihim sa bayan. Pero walang gustong pumigil. Walang gustong pumigil. Sabi niya mismo, nangakong dati. Kahit ang emperador pa ang pumunta, hindi siya mapipigilan. Hindi kayang pangasiwaan ng emperador ang mga usapin ng pamilya Zhou. Kaya't pwede bang pangasiwaan ng mga taong malapit sa emperador? Ikaw. Ikaw ang dating guro ng prinsipe. Mabuhay, si Zhou ay nagretiro at namumuhay dito sa pag-isa. Siya ang guro ng prinsipe. Isang mataas na opisyal. Hindi nakapagtataka na mayroong jade pendant na may disenyo ng crane. Lolo, ano ang guro ng prinsipe? Siya ang guro ng prinsipe, at si Wanwan ay makakapag-aral na agad. Natapos na ang klase. Sa susunod, pwedeng ikaw ang magturo sa lolo mo, okay ba yon? Ang matanda ay lihim na nagtatago ng kanyang kakayahan. Ako'y bulag sa mata, hindi ko nakikita ang ganda. Unahin nating ayusin ang itsura niya ngayon. Tungkol kay Zui Wanwai, babalik ako sa kanya sa loob ng ilang araw. Lolo, katatapos lang namin marinig na gusto mong turuan si Bonbon. Ako'y magtatanong ng may paggalang. Pwede po ba kayong maging guro sa aming paaralan dito sa lalawigan? Alam mo rin na ang maliit na lugar na ito ay malayo. Ang mga taong may talino ay pumupunta sa kabisera. Ang mga guro sa paaralan ay o mababaw ang kaalaman o hindi nagtatagal. Kung may katulad mo na mahusay na tao na nandito, hindi lang matututo ng tunay na kaalaman ang mga bata. Baka sa hinaharap, makapag-produce pa ng ilang mga top-notcher. Ito ay isang malaking bagay na makikinabang ang buong bayan. Tama ang sinabi ni Ginoong Wang. Ang anak kong silan ay 15 taong gulang na. Masigla ang kanyang ugali. 3 guro na ang pinalitan pero hindi pa rin mapigilan. Ngayon nga, hindi na kayang kabisaduhin ang mga taludtod ng lunyo. Kung si Ginoong Wan ay may interes, handa ang pamilya Lin na maglaan ng buong pondo para sa pagtatayo ng bagong paaralan. Tinitiyak na maluwang at komportable. Ang mga mesa, upuan, at tinta ay lahat ng pinakamaganda. Ang aking anak ay nag-aalala dahil walang mahusay na guro na magtuturo sa kanya. Kung papayag ang matandang Ginoo, huwag kayong mag-alala sa bahay. Tiyak na gagawin ko. Ipapahanap ka ng tao sa yamen ng pinakamagandang bahay. Talagang iniisip ko ang tungkol sa bahay nitong mga nakaraang araw. Lolo, yanan. Pwedeng gamitin ang 500 layang na silver bill at mga perlas sa pagbili ng perlas. Makakabili ako sa iyo ng malaking bahay. Ang laki-laki naman ni Wanwan. Talagang mabait na anak si Lolo. Salamat muna kay Lolo, Wanwan. Hindi po pwedeng-pwede, Ginoo. Paano po namin papabayaan ang alalahanin ni Ginoo tungkol sa bahay? Tungkol sa bagay ng Ginoo, pumayag na ako. Ang anak kong si Wanwan at si Linyang. Kailangan din nilang pumasok sa paaralan at mag-aral. Tungkol sa bahay, ako na ang bahala. Mas mabuting gamitin ang pera ng county para sa pagkukumpuni ng paaralan. Walang dahilan para mag-alala ka. Mataas ang iyong prinsipyo, Ginoo. Nakahanga ako. Kung ganon,
Kami na ang bahala sa pagkukumpuni ng paaralan. Tinitiyak na matatapos sa loob ng kalahating buwan. Hindi talaga maaantala ang pag-aaral ng mga bata. Salamat sa inyo, 2 tao, sa oras. Hindi na maaga, dapat na kaming umuwi, hahaha. Paalam, Tito Alkalde. Paalam, Lola. Wow, ang laki ng bahay. Wow, artificial na bundok. Gusto kong mag-swing. Mula ngayon, dito na tayo titira at araw-araw mag-swing. Nakakainis. Ang ganda. Hindi na tayo maaabala ni Zhao Dami mula ngayon. Uy, mahal na tao. Naghahanap ka ba ng tao? Saan po lumipat ang pamilya ni Ginoong Wan Suizhou? Ay, si Ginoong Wan. Kamag-anak ko yan, malayo. Makailan lang, lumipat sila sa bayan para mamuhay ng masagana. Nagpunta pa ako para maghatid sa kanila. Ay, kaibigan mo sila, di ba? Kilala ko sila ng mabuti. Ang apo ni Wan Laoje pa nga ang tawag sa akin, tita. Yung batang babae na yon, o hindi. Si Wan Wan araw-araw nang hihingi ng candy sa akin. Oh. Pakisama na lang ako sa pagdadala sa bayan para hanapin sila. Ay naku, ay naku, ay naku. Maraming salamat po, mahal na tao. Huwag kang mag-alala, tiyak na madadala kita. Bakit ikaw na naman, matandang mangkukulam? Ay, si Wanwan at Yuekui na pala. Pupunta ako sa tita. Nakita na ng kaibigan ni tita ang baryo. Inihatid ko siya dito. Ay, hindi ba si Huang? Si Huang Xiaoyu nga pala. Bakit naisip mong bumisita sa matanda? Dumadaan dito. Narinig ko ang tungkol sa kalagayan ng matanda, kaya't ako'y bumisita. Ang bahay na ito ay talagang maganda. Mas maganda pa kaysa sa bahay ng mayaman sa dulo ng ngayon. Siguradong umunlad na ang tiyuhin. Ano bang abala ng matanda kamakailan? Sabay na tayo sa paglalakad at pag-uusap. Hindi naman masyadong abala. Ngayon, nagtuturo ako sa paaralan sa bayan. Nagtuturo sa mga bata na magbasa. Ay naku, bakit ka lumipat sa bayan? Ah, ikaw pala ang magiging Ginoo. Ang maging Ginoo ay isang karangalan. Bakit hindi mo sinabihan kami? Para naman makiisa rin kami sa kasiyahan. Ito ay kapitbahay namin sa nayon. Kuya, huwag mong paniwalaan siya. Palagi niyang pinapahirapan kami. Gusto pa niyang ibenta ang mga laruan para sa pera. Ay, anak, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Mabait ako sa kanila. Noong nakaraan, nagbigay pa ako ng patch kay Wanwan para sa damit niya. Sister, sabi mo gusto niyang makipag-usap sa'yo. Maaari bang sabihin mo sa kuya kung ano ang nangyari? Noong nakaraan, niloko niya ako at sinabing si Zhou ay may maraming masasarap na pagkain at pilit akong dinala. Nang naglalakad kami sa tabi ng dagat, nagalit siya at sinabing huhulihin ako. Sinabi pa niyang ibebenta ako kay Zhou kapalit ng pilak. Sabi ng uncle na mangingisda, si Zhou ay isang pervert. Paborito ang mga batang babae, lalo na si Zhang Dami na bata pa. Gusto lang akong ipagbili sa kanya. Anong klaseng bata ka para magsalita ng ganyan? Nakikita ko lang na nag-iisa ka sa bahay, masyado kang nag-isa. Dadalahin kita sa bayan para makakita ka ng ibang tao. Si Ginoong Zhou ay isang mabuting tao. Paano mo nasabi yan? Sino ba ang hindi nakakakilala sa mabuting tao sa buong lungsod? Si Ginoong Zhou ay isang pervert na mahilig sa mga batang babae. Sinasabi pa niyang siya ay isang mabuting tao. Hindi siya natatakot na makagat ang dila habang kumakain. Dalhin siya palabas. Huwag siyang magpakaabala dito. Ginoo, tungkol sa binatilyong nabanggit kanina, si Zoe Wanwai. Talagang walang batas at walang galang. Kung totoo man ito, hindi ko siya palalagpasin. Yung si Zoe Wanwai, umaasa sa kanyang perang ginastos para makuha ang posisyon. Nakipagsabuatan na naman sa ilang opisyal sa kabisera. Sobrang makapangyarihan sa bayan. Huwag nang pag-usapan ang pagdukot ng mga bata. Kahit ang pang-aagaw ng ari-arian ng mga tao at pang-aapi sa mga mamamayan, walang may lakas ng loob na kumilos. Ganitong mga bagay talaga. Wala bang nag-ulat sa mga otoridad? Sinabi ni Ginoong Zhou na, kahit na dumating ang emperador, wala nang makakagawa sa mga bagay ng pamilya Zhou. Kahit ang emperador, hindi siya kayang pigilan. Hindi ba't siya ang naging emperador dito sa sarili niyang bayan? Ginoong Wan, ito po si Ginoong Zhou. Dumating siya ngayon upang bumisita. Narinig kong may magagandang bagay ka dito. Kausap ang pangalan, andyan na si Ginoong Zhou. Ano po ang maitutulong ko? Ginoong, naaalala niyo pa ba? Yung mga perlas na ibinenta niyo sa akin noong nakaraan. Iyon po ay nakalaan kay Ginoong Zhou. Ngunit si Yuan Wai Zhou ay hindi interesado sa grupo na yon. Di ba? Kaya't binanggit niya ang tungkol sa iyong Night Pearl sa Yuan Wai. Walang paligoy-ligoy, ibigay mo na ang Night Pearl. Kung magustuhan niya, hindi ka maubusan ng benepisyo. Lolo, oh. Ang batang babae na ito ay ang ganda-ganda. Uwi ka ba kasama ng tito? Sa bahay ng tito. Maraming candy na hindi mauubos. At tumigil ka na sa bagong damit. Lanan, umalis ka na, matanda. Ayos lang ba, hahaha? Kayo lang ba? Alam mo ba kung sino ako? Dapat sana ay yung perlas ng gabi lang. Ngayon, gusto ko na ang batang ito. Kung may utak ka,
Ibigay mo ang batang ito kasama ang perlas ng gabi. Kung hindi, wala ni isa sa inyo ang makakaayos. Tito, huwag kang tumawa. Sama na lang si Wanwan sa'yo. Pero natatakot si Wanwan na mag-isa. May mga kaibigan ka ba sa bahay na makakasama ko? Meron. Sa bahay ng tito, maraming mga bata na kasing edad mo. Magandang relasyon nila sa tito. Araw-araw silang naglalaro kasama ang tito. Kung pupunta ka, siguradong magiging magkaibigan kayo nila. Si Zui Wanway naman ay sobrang interesado. Hindi kaya na yung mga batang babae na nawawala sa bayan. Lahat ay nasa bahay mo. Sa kanila yon, swerte nila. Kasama mo, may makakain at masuot. Mas mainam pa kaysa mamatay sa gutom sa isang mahirap na bahay. At saka, may mga magulang na pusang loob na nagsusumite ng kanilang mga anak. Nagbayad ako ng pera. Maaari nang ituring na ako'y nagbigay ng lahat. Namimiss ba ng mga ate ang kanilang bahay? Madalas ba silang bumalik para tingnan? Dahil nandito na, isa na silang tao ng pamilya Zhu. Kung susunod sila, may matatamis na makukuha. Kung hindi susunod, may paraan para disiplinahin sila. Ganoon ang sinabi ni Ginoong Zhu. Kamakailan, nawawala ang anak na babae ng pamilyang Wang sa kalapit na nayon. Nawawala rin ang apo ng pamilyang Sun. Lahat ng ito ay nasa iyong bahay. Sabi nila, ginagamit mo ang koneksyon sa Beijing para magtayo ng lihim na kulungan sa bahay. At ng agaw ng mga batang babae. At totoo naman na ng agaw ka talaga. Iyan ay tinatawag na matalinong pagtukoy sa tunay na halaga. Tungkol naman sa tubig na kulungan, ito ay para sa mga batang babae na hindi sumusunod para magsisi. At tungkol sa manager, ang aking malaking tiyuhin ay isang kalihim sa Department of Personnel. Huwag mo nang pag-usapan ang tungkol sa pag-agaw ng ilang batang babae. Kaya't winasak ko ang mga pangil ng bayan na ito. Walang sinuman ang makakapigil sa akin. Huwag ka nang makipag-usap, sumama ka na. Kung pipigilan niyo ako, alam niyo ba kung sino ang tatay ko? Si Zhu Xian, ang pinuno ng Ministry of Revenue. At ang tiyuhin ko ay si Zhu Hong, ang Deputy Minister ng Ministry of Personnel sa kabisera. Kayo, mga simpleng gwardiya, anong karapatan niyong makialam sa akin? Ah, kaya pala, pamangkin ka ni Zhou Shilang. Alam mo ba? Sino ako? Enoy, ano ha? Haha, peke. Siguradong peke. Bakit naman ang hari ay gagawin ang ganitong mahirap na lugar? Hindi ka matakot, bata. Nangahas kang magpanggap na hari. Ito ay isang malaking kasalanan na magdudulot ng parusa sa siyam na angkan. Walang problema. Pagdating mo sa ibaba, di magtatagal makikita mo na ang iyong tiyuhin. Natural na malalaman ang katotohanan. Mahal na Ginoo, patawad. Ako'y may mga mata ngunit hindi nakilala ang dakila. Noong nakaraan, ako'y naging pabaya kay Ginoong Wan at sa batang babae. Talagang karapat dapat akong mamatay. Nananawagan ako sa inyo na bigyan ako ng pagkakataon na magbago. Si Ginoong Wan, ako'y may mababang pagtingin. Dapat sana'y hindi ako naging masyadong sakim at nagbaba ng presyo. At higit sa lahat, hindi ko dapat pinagsalita ng masama sa likod. Kayo'y may malaking puso. Parang pinatay ang isang langgam. Patawarin mo na ang maliit na ito sa pagkakataong ito. Sige na, isang beses na lang ito. Mula ngayon, maging maayos ka na. Huwag nang makisama sa mga masamang tao. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Salamat sa biyaya, mahal na hari. Umalis ka na. Salamat sa biyaya, mahal na hari. Salamat, Ginoong Emperador. Ayoko nang gawin yon, ay naku. Bata, kanina ay sinabi mo yon kay Ginoong Zhu. Sinasadya mo ba yon? Gusto ko lang na siya mismo ang umamin. Aaminin ang pagkakamali. Sabi ng lolo, ito ay tinatawag na ilabas ang ahas sa lungga. Ang galing ni Wanwan, di ba? Sobrang galing. May ganitong katalinuhan at talino na bata. Napakabihira kahit sa royal. Sama-sama kaming umuwi sa Beijing. Gagawin kitang ate. Lanan, hindi pwede, lola at kuya ang nagsav kay Wanwan. Gusto ko pang manatili sa tabi nila para magpasalamat. Di ako makakasama sa'yo. Lene. Tama, nagpakita ako ng kabastusan sa kuya. Pwede kitang ituring na parang nakababatang kapatid na babae. Sa susunod, ako na ang bahala sa lahat ng problema mo. Kahit na bumagsak ang langit. Maaari mo akong tawagan, Kuya Emperador. Naalala mo ba? Naalala ko, Kuya Emperador. Kailangan pang ayusin ang mga kasabwat ni Zhu at ang mga ebidensya. Siguro, kailangan pa ng kaunting panahon. Ayokong makagambala ng masyadong maraming tao sa aking lihim na pagbisita. Kamasira ang mga susunod na plano. Kaya kailangan kong manatili pa ng ilang araw sa bahay ng guro. Huwag kang mag-alala, manatili ka lang dito. Bagamat simple ang aming tahanan, mayroon pa ring lugar na matutuluyan. Ang galing, Kuya Emperador. Bukas, dadalhin kita sa tabing dagat para manghuli ng malalaking isda. Tatanungin ko kung saan may malalaki at matatabang isda. Sige, pero sa bagay na ito, kayo mga bata ang pinakamagaling. Mahal na Emperador, abala ka sa maraming bagay. Saan ka pa magkakaroon ng oras para manghuli ng isda? Kayo ni Yukui na lang ang pumunta. Kailangan talagang mag-ingat. Ang ganda ng bote na ito. Saan mo ito nakuha? Nakuha ko ito sa tabi ng dagat. Nabaon ito sa buhangin. Nadapa ako at nahukay ko ito. Mukhang napakaluman ang boteng ito. Baka ito ay isang kayamanan. Dalhin na natin ito sa bahay para ipakita kay Lolo. Sige, baka kilala ni Lolo ito.
Tingnan ang mga disenyo sa itaas at ang pulang tatak sa ilalim ng bote. Talagang isang bihirang kayamanan ito. Bakit sinasabi ng lolo na ito ay kayamanan? Sabihin mo sa amin. Tingnan niyo ang hugis ng bote. Ito ay tinatawag na double taina na bote. Ito ay isang estilo na sikat noong nakaraang dinastya. Ang mga poppy sa bote ay napakabuhay na buhay. Hindi kayang ipinta ng karaniwang tao ito. At narito ang pirma sa loob ng bote. Naaalala ko ang isang kaibigan. Sayang at nauna na siyang umalis. Ang mga likha niyang naiwan ay kakaunti lamang. Buti na lang at pinaalalahanan ng guro. Nang makita ang porselana, naisip ko ang ilang bagay. Iyon ay noong panahon ng nakaraang dinastya, isang siglo na ang nakalipas. Nagpadala sila ng isang hukbo sa dagat upang dalhin ang isang misteryosong kayamanan. Narinig ko na ang kayamanang ito ay pag-aari ng emperador noon. Hindi alam kung saan nakuha. Isang mapanang kayamanan na pinahirapan ng sarili upang matagpuan, na kayamanang kayang sustentuhan ng ilang bansa. Noong panahong iyon, huli na ang dinastya. Ito ay isang mahalagang sandali para sa bansa na humaharap sa pagkalipol. Sa kayamanang ito, maari sanang iligtas ang bansa mula sa panganib. Ngunit hindi inaasahan na ang grupong nagdadala ng kayamanan ay hindi alam kung ano ang nangyari sa dagat. Lahat ng tao at kayamanan ay lumubog sa ilalim ng dagat. Kung lumubog na sa dagat, di ba't may mga nagsubok na bang iligtas? Siyempre, may mga nagtangkang magsauli. Pero marahil, nagkaroon ng paglihis sa eksaktong lokasyon ng bangka. Noong panahon, ilang beses nagsugo ang emperador upang hanapin ito pero wala pa rin. Dahil nawala ang kayamanang ito. Sa huli, bumagsak ang bansa at nawasak ang pamilya. Nagpalitan ang dinastya. Ngayon, sa tingin ko, marahil ang barko ay lumubog sa dagat malapit sa bahay dagat ng Blue Village. Dahil sa pagtaas at pagbaba ng tubig, umabot ito sa mababaw na bahagi. Diyan nakuha ni Wanwan. Wanwan, naaalala mo ba ang lugar kung saan nakuha ang bote? Wanwan, bukas dadalhin ko kayo roon. Nandyan lang si Kuya Red Butterfly. Nang banggitin ko ang bote, nakapagtapak ako ng maraming matitigas na bagay. Marami pang mga estante sa itaas. Sigurado ka ba? Hindi sigurado. Hey! Wand! Huwag mag-alala, mahal na hari. Ang tubig dito sa Wand, mas maganda pa kaysa sa mga mangingisda sa nayon. Wala siyang masamang mangyayari. Maghihintay lang tayo sa dalampasigan. Kapatid na Emperor, tingnan mo. Nakakita ako ng malaking bangka sa tubig. Halos nasira na ang kahoy nito. Maraming bagay ang nakabaon sa buhangin. Nakatutok ang baso na ito sa pagitan ng mga kahoy. Hindi na pwedeng itama. Ito ang lumubog na barko ng flotang Yunbao noong nakaraang dinastya. Bawang, nagawa mong malaking bagay. Masaya na ako na nakatulong ka sa emperador na kuya. Tingnan mo, ang dami pang kumikislap sa ibaba. Sobrang lalim, hindi ko maabot. Maraming salamat, Bawang. Yung peres na ear vase at ang bronzong baso. Gawin na lang itong gantimpala para kay Wanwan. Ilagay mo ng maayos, ha? Sa loob ng 2 araw, magpapadala ako ng fleet. Sabay-sabay tayong maghahanap ng kayamanan sa lumubog na barko. Hayaan mong si Wanwan ang unang pumili ng gusto niya. Hindi na kailangan. Masaya na ako na makakatulong sa kapatid na emperador. Sobrang saya na ni Wanwan. Mahal na emperador, tingnan mo si Wanwan. Hindi lang siya mahusay sa tubig, naliwanagan din sa loob ko. Kaya maglalaro tayo ng bagong laro. Bilang pasasalamat kay Wanwan. Engan, sa susunod na ilang araw, kailangan pa rin natin kunin si Wanwan bilang gabay sa panghuhuli. CJ. Lahat ng yaman sa lumang barko ay naalis na. Sa pagtitipon, umabot ng mahigit 300 ang bilang. Salamat sa iyong pagiging gabay, naging madali ang lahat. Nakuha na rin ang ebidensya laban kay Zhu, lahat ay napatunayan. Yung mga opisyal na nakipagsabuatan sa kanya. Pinapahanap ko na sa Beijing. Naniniwala akong magkakaroon tayo ng resulta sa lalong madaling panahon. Uwi ka na ba, Kuya Emperador? Salamat. Ito ay dahil sa tiwala nyo. Hindi lamang dahil sa natagpuan ni Wanwan ang kayamanan, kundi dahil din sa kanyang tulong sa paglalantad ng mga krimen ni Zhu Yuanwei, at sa pagtulong sa pagdakip kay Zhu Yuanwei. Sobra naman ang sinasabi ng Emperador. Ang mga kayamanang ito ay nakuha lamang ni Wanwan sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang pagdakip kay Zhu Yuanwei ay para rin sa kapakanan ng mga tao. Paano tayo makakatanggap ng bayad? Ay, guro, huwag na po kayong tumanggi. Una, ito ay para sa mga bagong gamit ni Wanwan at Yukui. Pangalawa, ito rin ay para sa mga gastusin ng paaralan. Kaya tanggapin nyo na po. Ay. Oh. Mayray. Ibigay mo ito. Kung may mangyari sa hinaharap, makikipag-ugnayan ako sa'yo. Salamat, kagalang-galang na Emperador. Ay. Mahal na Emperador, mahaba ang biyahe papuntang Kabisera. Inaasahan kong ingatan mo ang iyong kalusugan.
Paalam. Maraming kayamanan ang ipinagkaloob sa iyo ng Emperador Renlin. Ano ang balak mong gawin dito? Bumabalik si Wanwan sa isang 14 na. Hotpot ng eel. Lanan. Hotpot ng isda. Ano yon? Katulad ba ng hotpot ng karne ng ovine? Ilalagay ang isda sa kawali at pakukuluan. Ilang araw na ang nakalipas. Inimbitahan ako ni kapatid na Emperor sa Yuhanlu para kumain ng hotpot ng karne ng ovine. Mainit at amoy na amoy ang sarap. Gusto ni Wenwen, bakit hindi siya pwedeng magbukas ng isang fish hotpot? May dagat tayo. Lolo, isipin mo, buwan-buwan marunong si Wanwan manghuli ng isda. Araw-araw makakakuha siya ng pinakamasustansyang mga parrotfish at sea bass, at malaking hipon, at alimango. Kapag may customer, pwedeng patayin at lutuin agad. Siguradong mas masarap pa kaysa sa lamb hotpot. Ang ideyang ito ay talagang magagawa. Kakain tayo ng karne ng kambing. Dadalhin mula sa inland. Malayo ang biyahe, mahal ang presyo. Hindi ito kayang kainin ng karaniwang tao. Dahil malapit tayo sa dagat. Maraming isda at seafood. Mas mura pa nga. Kahit sino ay pwedeng kumain. Pwede pa tayong gumawa ng iba't ibang panlasa ng sabaw. Maanghang, maalat, maasim, pwedeng piliin ng mga customer kung ano ang gusto nila. CJ. Moonkui, maghanda ka ng papel at lapis. Magbibilang tayo. Para sa gastos ng isang beses na pagluluto ng isdang hotpot ng 10 beses. Bending, sabihin mo kung ano pa ang kailangang ihanda. Kailangan talaga maghanap ng magandang lokasyon. Mas maganda sa bayan. Sa pinakaabalang lugar para makita ng lahat. Kailangan pa nating magtayo ng lutuan. Bumili ng kawali, tama. Kailangan din nating kumuha ng isang tita na marunong magluto. Hahaha, ayos lang. Bukas na, dadalhin kayo ng lolo sa bayan para maghanap ng magandang lokasyon. Sisikapin natin na maumpisahan ang ating fish hotpot 14 na sa lalong madaling panahon. Ayos. Lanan. Mga tito at tita, mga lolo at lola, halika't tingnan. Magbubukas na ang hotpot ng wawa. Sariwang huli na isda, libre ang tikim. Kung hindi masarap, walang bayad. Huwag mag-atubiling sumubok. Subukan muna ang sabaw. Gumamit kami ng buto ng isda, hipon at hiwa ng luya, pinakuluan ng 2 oras. Tinitiyak na sobrang sariwa. Ang ganda. Lanan, ang sabaw na ito ay napakasarap. Walang kahit anong amoy ng isda. Talagang napakasarap. Halika, halika, bibigyan kita ng kaunti pa. Ang lakas ng amoy nito, nagluluto pa sa kalye. Baka magtago ang mga tao. Gusto kong tikman kung gaano talaga kasarap ang sabaw na ito. Lola Wang, tikman mo rin. Bigyan mo kami ng suhestyon. Masarap ba, Lola? Ganun na nga. Sasabihin ko sa'yo, ha? Sa negosyo, kailangan may konsensya. Fresh itong isda mo ngayon. Baka bukas, hindi na fresh at lolokohin ang tao. Huwag kang mag-alala, Lola. Ang mga isda, hipon, at alimango ay naihatid bago magbukang liwayway. Ngayon, puno pa ang 2 timba sa kusina. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang tumingin ngayon. Kung makakita ka ng isang hindi sariwa. Lahat ng mga single na baingyan, binili ko na ngayon. Maliit na sinungaling, huwag kang magyabang. Ang negosyo, hindi ito isang araw o 2 araw na bagay. Tuloy po, Ginoong Huang. Bumalik ka bukas. Magbibigay ako ng diskwento. Ulan, halika rito sandali. Hindi naniniwala ang batang si Wanwan sa matandang lalaki. Talagang may kakaibang lasa ang sabaw ng isda ngayon. Ang mga naunang sabaw ay talagang sariwa. Ano bang nangyayari ngayon? Talagang hindi masarap ang sabaw ngayon. Huwag munang mag-alala, mga kaibigan. Pupunta ako sa kusina para tingnan. Ang mga isda namin ay galing sa araw na ito. Siguradong hindi problema ang isda. Walang itim na enerhiya si Xiaoli. Bakit bigla na lang may ganito ngayon? Baka may ginawang kalokohan siya sa isda. Ay naku, ang baho. Ano bang nangyayari? Sobrang mabaho ng hotpot na yon. Nga. Kailangan namin ng paliwanag. Aba, sinabi ko na. Hindi naman siguro palaging sariwang isda ang gamit ng hotpot na ito. Ang mahal kaya ng sariwang isda. Paano nyo kikitain ang pera nyo gamit ang sariwang isda araw-araw? Yung masamang isda ang kinain nyo, sumakit ang tiyan nyo. Tingnan ko kung ano ang gagawin nyo. Siguradong hindi ito asin na isda ang ginamit nyo. Gusto naming magreklamo at humingi ng refund. Gusto naming maghain ng reklamo sa pulis.
Maghahain kami ng reklamo. Gusto naming mag-refund. Mag-refund at magreklamo. Pakiusap, tahimik muna tayong lahat. Ngayon, kami ang may kasalanan. Ibabalik namin ang lahat ng pera ng mga bisita ng buo. Pakiusap, magtiwala kayo kay Wanwan. Sisiguraduhin kong malalaman ko ang dahilan ng problema ngayon. Bukas, bibigyan ko ang lahat ng paliwanag. Kung bukas ay may problema pa rin, isara na ni Wanwan ang tindahang ito. Wenwen, bata, salamat sa'yo. Bukas pupunta pa rin ako. Naghihintay lang kami na magbigay ka ng paliwanag. Ay naku, masariwa ang isda kaysa sa noodles. Sa aming pansiteria, ang simple noodles at fried sauce noodles ay laging bagong luto. Siguradong sariwa. Halika, tikman mo sa akin. Ngayon, may diskwento kayo lahat. Tara, sa unahan may sale. Masarap at sariwa talaga. Ang Lola Wang ay sobrang nakakainis. Siyempre, nandito lang para manood ng katawa-tawa. Isara muna ang tindahan, tingnan natin ang likod ng kusina. Narito na ang mga sangkap para sa araw na ito. Malaki na ang gulo ng nangyari kahapon. Kung magpapatuloy ito, inihanda ko na ito para sa'yo. Naku, ang baho. Bukas, ilagay na lang ito sa kawali. Ayos, sige na. Ito na ang huli ha. Bakit ka matatakot kung may mangyaring masama? Ako ang bahala. Kung gusto nilang makipag-agawan ng negosyo sa akin, dapat nilang malaman kung gaano ako katapang. Ay, sige, ito na ang huling beses. Ay, ito na. Maganda yan na ideya. Lahat tayo pwedeng tumutok. Sino pa ang pwedeng gumawa ng kalokohan? Kuya Xiaoli, anong hawak mo dyan? Ah, eto. Wow, ang baho. Ah, Kuya Li. Ikaw ba ang naglagay niyan? Ikaw rin ang gumawa nung kahapon, di ba? Sabi ko na nga, bakit ang isda na maayos pa dati? Nagkaganyan na ang amoy. Kayo pala ang naglalaro ng gulo. Hindi naman namin kayo pinapabayaan. Bakit nyo ginagawa to? Para sirain ang negosyo namin, di ba? Ngayon ay magrereklamo na tayo sa opisina. Hayaan mong ang gobernador ang magpasya sa iyong kaso. Ay, huwag magreklamo, sinasabi ko, siya ang gumawa niyan. Siya nga. Binilhan niya ako ng pera para ilagay ang amoy na isda sa kawali. Sinasabi niyang sirain ang aming tindahan. Ang galing mong magpanggap, Wang Posey. Mukhang matino ka naman sa pangkalahatan. Hindi ko akalain na may masamang plano kang ganito. Hindi nakapagtataka na pilit tayong dinala sa bahay mo para kumain ng noodles. Kaya pala ikaw ang may kagagawan. Ang Wang, pasensya na. Kahapon, inakusahan pa kita. Kumita tayo. Nakakuha tayo ng 75 tael na pila. Ang dami niyan. Mas marami pa ang 75 tael kaysa sa kinita namin sa pagbebenta ng isda sa loob ng 6 na buwan. Wang, ang galing mo. Lahat ng ito ay dahil kay Wanwan. Kung hindi mo naisip ang paraan ng hotpot na may isda, at patuloy na, gumamit ng sariwang isda, paano kami magiging ganito kapopular? Kapag natutunan ko na ang aritmetika sa paaralan, ako na ang bahalang magbilang ng mga bayarin tuwing buwan. Hahaha, siguradong walang mali. Ayos lang ngayon. Nasa tabi ako ng tindahan. Nakikita ko na ang katabing tindahan ay walang tao rin. Baka gusto mong kunin din ang katabi. At pwede tayong maglagay ng isa 0 upuan, walang problema. Gumawa tayo ng malaking tindahan. Anak, ano sa tingin mo? Magbukas ng malaking tindahan, syempre maganda. Pero mayroon lang kaming 2 chef at 3 katulong. Baka mapagod tayo sa dami ng trabaho. Ako na bahala sa mga tao. Babalik ako at sasabihin ko ito sa lola. Pahingin mo siya ng tulong na makahanap ng mga masisipag na tita at kuya. Basta't maayos nating maipadala ang buwan ng bayad. Kasama na ang pagkain at tirahan. Syempre, maraming tao ang darating. Ayos lang yan. Siya ang bahala sa paghahanap ng tao at ako ang bahala sa mga tala. Si Lolo ang magmamasid. Si Wanwan naman ang bahala sa paghuli ng pinakamabibigat na isda. Ayos, tayo na. Ganito na ang desisyon. Bukas, pupunta ako sa may-ari ng tindahan sa tabi para makipag-usap. At saka, palalakihin natin ang ating hotpot na isda. Mas lalo pang lalaki, okay ba? CJ. Hahaha. Wang, bata. Congratulations. Ang bagong tindahan ay talagang maganda. Mas 3 beses itong mas malaki kaysa sa dati. Salamat, Tio Zhang. Pumasok na kayo sa loob. Ngayong araw, libre ang lahat ng sabaw. 50% diskwento sa sariwang isda. Tingnan mo, Bending. Dumating si Lolo kasama ang gobernador. Ah, gobernador. Ito na ang pinalawak naming Bending Fish Hotpot. Ang dekorasyon ng tindahan ay eleganteng at masaya.
Kitang-kita na magiging patok ito. Dito na nagluluto ng pancake, pumasok na kayo. Kanina umaga pa, ako na ang nanghuli ng mga isda mula sa dagat. May paborito mong galunggong. Sige, ayos yan. Lanan. Yung isda ay malambot at malasa. Ang sabaw ay malinamnam pero hindi nakakaumay. Mas tunay pa kaysa sa malalaking restoran sa kabisera. Galing ni Wenwen sa pagluluto. Lahat ito ay gawa niya. Mga bata, buong puso nilang ginawa. Tuwing umaga bago magliwanag, pumupunta ako sa dalampasigan para manghuli ng isda. Sa ilalim ng kawali, puno ng mga buto ng isda at sariwang hipon na pinakuluan ng 3 oras. Ay nako, talagang hindi madali ah. Sa murang edad, marunong na siyang makipagkalakalan. Talagang mas mahusay siya kaysa sa aking anak na pasaway. Ay, Ginoong Go. Nakikita mo, lumalaki ang tindahan. Baka kailangan na ng magandang inskripsyon. Ilalagay sa malaking bulwagan. Pamagat. Ayos lang, naisip ko rin ito. Enan, Yukuya. Pumunta ka at ihanda ang tinta, papel at bato. Hahaha. Ayos. Ang magandang sulat ay nagpapakita ng sariwang mga produkto ng dagat. At nagpapahayag ng init ng hotpot. Talagang maganda. Na, Ginoong Juan, ang sulat na ito ay matatag at makapangyarihan. Kung ilalagay ito sa lobby, mas magiging kaakit-akit pa ang aming fish hotpot shop. Lolo, ang galing-galing mo talaga. Mabilis natin itong ipapinta. Ilalagay natin sa pinakaramdam na lugar. Lanan. Yung sulat na ito, hindi lang para kay Wanwan, kundi para rin sa lahat ng nagsisikap ng buong puso. Basta't nananatili tayong tapat at sariwa. Patuloy na magiging sikat ang tindahan na ito. Hahaha. Sige, mga bata lang sila. Anong mga alituntunin at alituntunin? Dahil sinabi ni Wanwan na may ugnayan, ibig sabihin ay tadhana. Halika. Ganyan. Ikaw at si Wanwan ang magiging aking crane child. Mamaya sa karawan kayo. 2 tao ay tatayo sa tabi ko. Lanan. Hindi ito makatuwiran, ina. Ate, salamat kay Lola. Salamat. Salamat, Lola. Walang anuman. Wanwan. Tingnan mo, masyadong umaasa si Linyaw sa'yo. Maaari bang manatili ka ng ilang araw pa sa pamilya namin? Parang tunay kayong magkapatid. Maglaro tayo ng magkasama, ayos ba? CJ. Bagamat mabait at cute si Nyang Wanwan, malamang may mga kamag-anak din siya sa bahay. Kung mananatili siya sa bahay namin, baka mag-alala ang mga tao sa pamilya. Sa tingin ko, naiinggit ka siguro. Bakit hindi kayang tanggapin ng Madir na may isang batang tulad niya? Noong unang dumating si Linyang, isa pa lang siyang sanggol na hindi pa marunong maglakad. Sinabi mo sa harap ng lahat ng tao. Siya ay ituturing mong parang sariling anak. Ngunit ngayon na nandito ka, makikita mo na. Hindi siya makakain ng maayos at hindi siya mainit. Napakapayat at mukhang parang isang refugee na galing sa labas. Ang inampon ay 5 taong gulang na, di ba? Noong kasing edad ni Lan'er, nagsimula na siyang mag-aral sa paaralan. Ngunit pinapayagan mo siyang maapi sa likod bahay. Ganito ang hitsura mo bilang isang may bahay. Mag-isip ka ng mabuti habang nandyan ka sa bahay ng iyong mga magulang. Bumalik ka kapag naisipan mo na. Opo, inay. Lola, Lola. Bakit hindi natin hayaan si Linyang na tumira sa atin ng ilang araw? Gustong-gusto siya ni Wanwan. Gusto niyang makipagkaibigan sa kanya. Maaari tayong magpunta sa dalampasigan para mangolekta ng mga kabibe at manghuli ng maliliit na isda. Oh. Magandang bagay na may kaibigan ang antelope. Baka pwedeng ihatid kayo ni Lan'er pabalik. Pagkalipas ng ilang araw, magpadala kayo ng tao para kunin siya. Lanan. Salamat, Lola. Ang ganda, salamat, Lola. Pumunta ka at hanapin ang mga tao para itali ang mapang-abusong asapo. Ihagis siya sa labas. Maghanap ng tao na magtatanggol kay Yang at Wanwan sa likod. Tandaan, dapat siguraduhin ang kanilang kaligtasan. Gino. Sino yan sa umaga? Gino. Ikaw ay.
Ako po ay ang tagapangasiwa ng Zenbao Pavilion. Kamakailan lang ay nakita ko kayo sa harap ng tindahan. Na nagbenta kayo ng isang napakagandang perlas kay Ginoong Linlan. Sa totoo lang. Nandito po ako upang humingi ng tulong sa batang babae na makahanap ng ilang katulad na perlas. Pero ang mga perlas sa dagat ay hindi madaling mahanap. Hindi rin namin masisiguro na may makukuha kang baluktot. Kung willing lang ang batang babae na tumulong, lubos kaming magpapasalamat. Maaaring pag-usapan ng presyo. Sabihin mo lang kung magkano, ayos na. Sige, susubukan ko na. Ay, kulay abo. Gusto ba niyang gumawa ng masama? Ito ay paunang bayad. Kung makita ng maliit na babae, pwede siyang pumunta sa Treasure Pavilion para hanapin ako. Naghihintay ako palagi. Haha. Yehey! Bakit naman ang batang ito ay sobrang ganda ng negosyo? Kakaiba, kalahating buwan lang tayong hindi nagkita, ang laki na ng tindahan niya. Nga! Nakita mo ba? Ang negosyo ng hotpot na isda ay talagang umuusad. Nakikita natin siyang kumikita. Kaya namin din magawa ang kaya niya. Magbukas din tayo ng isa. Kahit kalahati lang ng negosyo niya, pwede na. Ay naku! Wala naman tayong ganong maraming sariwang seafood. Sariwang seafood, madali lang. Inutusan ko yung kapitbahay na mangingisda. Araw-araw, magdadala siya sa atin ng 2 balde ng isda. Mga customer, hindi rin niya alam kung alin ang maganda at alin ang pangit. Basta makalakad ng masigla at masaya. Aha, sige lang. Bakit siya lang ang dapat magmay-ari niyan? Sige, tuloy lang tayo. Tumingin, silip-silip. Huwag magpahuli, huwag magpalampas. Bukas na ang fish hotpot ni Lolo Liu. Sariwa at masarap. Lahat ng sangkap ay sariwa. Lutuing bago, kalahati lang ng presyo sa katabing tindahan. Kung hindi masarap, walang bayad. Tara, tingnan nyo. Mga sariwang isda na bagong dating mula sa ating dalampasigan. Pareho lang ito sa Sawan-Wans. Tingnan nyo. Ginoong New at Lola Wang. Sa pagnenegosyo ng hotpot, mataas ang pamantayan sa seafood. Hindi lang ito dapat sariwa. Kailangan ding pag-aralan ng uri at laki ng isda. Halimbawa, ang grouper, dapat ay mga 3 kilo ang bigat. Dapat may laman ang hipon. Kung hindi, mas magiging masama ang lasa at tekstura kapag niluto. Babaeng maliit na mandurukot. Anong alam mo? Magluluto lang naman ng isda. Buhay pa nga yung isda ko. Bakit hindi na pwede? Sa tingin ko. Natatakot ka siguro na agawin ang negosyo mo. Kahit kami, gusto naming mas maganda pa ang benta namin kaysa sayo. Huwag mong isipin na ikaw lang ang marunong gumawa ng hotpot na isda. Ang hotpot na isda namin, ay hindi naman mas mababa sayo. Tingnan niyong lahat. Kahit buhay pa ang isdang ito. Malapit na itong mamatay. Dahil masyadong maliit ang balde, hindi makakahina ang grouper. Titigas ang laman nito. Kapag niluto, magkakaroon ito ng lansa. Sa negosyo, dapat may konsensya. Kung hindi, hindi na babalik ang mga customer. Sige na, tigilan mo na ang kakasabi. Wala kang pakialam sa amin. Mabilis kang umalis, huwag kang makialam. Bakit ganyan ka? Ulan. Sobrang gulo nila. Maapektuhan ba ang negosyo natin? Hindi, yung nahuli ni Oenrian. Paano ako matatalo ng mga mababahong isda at hipon na ito? 3 araw na ito. Maliban sa ilang mga tao na mahilig sa murang presyo, wala talagang tao. Kung ganito pa rin, mauubos na ang natira kong pera. Hey, tingnan mo. May isang mayamang binata na dumarating dyan. Sa kanyang suot, mukhang hindi siya nagtitipid. Binata, naghahanap ka ba ng masarap na pagkain? Sabi nila, ang pinakamasarap na hotpot sa bayan ay nandito. Narinig ko na ang kalye na ito. May isang sikat na hotpot na isda. Hindi ko alam kung alin yon. Yung sa amin yon. Yung bagong bukas lang namin. Sobrang sarap, halika na, pasok na. Ako. Paano narinig ko, tinatawag na buwan-buwan fish hotpot? Ay naku, pareho lang. Isa lang kami. Subukan mo, malalaman mo na. Ahahaha. Pakiusap, pwe. Anong klaseng pangit na hotpot ito? Sobrang maanghang at may lupa pa. Sobrang pangit ng lasa. Wala kang alam. Kung di ka marunong kumain, huwag kang maingay. Ang recipe ng hotpot namin ay kinuha mula sa bahay ng mga Wenjin. Paano ito magiging pangit? Ay, may mukha pang banggitin ang Wenjin na isdang hotpot. Hindi ito umabot kahit 1/0 ng lasa. Sobrang pangit ng lasa. Pwe. Ay. Ginoo, ay naku, pupunta ako roon para kumain. Naghahanap lang sila ng kapintasan. Yung hotpot namin ay, huwag mo akong guluhin tungkol sa sabaw. Lahat ng ito ay itinuro sa akin ng may-ari ng Wangwang Fish Hotpot. Pareho lang ang lahat. Huwag kang maniwala sa kanya, kuya. Wala akong itinuro sa kanya na kahit anong resipe.
Lahat ng ito ay siya mismo ang nangopya. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Alam mo namang. Alam mo na. Nakatayo ako sa labas ng tindahan at nanood ng 3 araw. Pinapagamit mo pa ang kasama mo na magkunwaring customer para mag-aral. Alam namin ang lahat ng ito. Ngunit ang esensya ng hotpot na isda ay hindi basta-basta makukuha sa isang sulyap. Sinabi ko na sa'yo. Hindi maganda ang pinili mong seafood. Hindi ito magiging masarap kapag ganito ang ginawa. Ah, ganun ba? Kaya pala parang may mali sa naririnig ko. Huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Bata. Kaya pala dito ang hinahanap kong benteng isda na hotpot. Amuyin mo ito. Sobrang bango. Kuya, pumasok ka na, tara na. Halika, halika. Uy, batang Ginoo. Batang Ginoo, ay naku. Ay naku, nagkamali tayo. Hindi natin nakuha ang gusto at nagalit pa sa bisita. At nagalit pa sa mahalagang bisita. Uy, abangan mo. Hindi ako naniniwala na hindi ko kayang talunin ang isang batang babae. Ay naku, ay naku, ay naku, ay naku. Huwag na kayong kumain. May lason ang hotpot na ito. Kumain na ang kapatid ko at ngayon ay nagsusuka at nagtatay na. Kailangan niyong magbigay ng paliwanag. Sobrang sakit na ito. Hindi sariwa ang isda. Mga mapanlinlang na tindero. Gusto mo bang kumita sa pamamagitan ng pagpatay? Maliit na sinungaling na babae. Agad na magbayad. Kung hindi, isusumbong ko kayo at isasara ang tindahan niyo. Mga ganitong maliliit na tricks na naman. Hindi ba pagod si Tio Wang? O talagang iniisip niyang hindi ito napapansin ng lahat? Hindi ko na kailangan ng 50 tael ng pilak para dalhin siya sa doktor. Ayos na ang usapang ito. Hindi, magkikita tayo sa opisina. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nakatikim na kami ng 2 platong isda dito sa mesa. Walang nangyari. Sa tingin ko, sinasadya mo lang ang gulo. Kasi araw-araw akong nandito para kumain. Ang mga isda sa bahay ni Wanwan ay sariwang nahuli at pinatay. Napakasariwa. Mukhang sinasadya nyo talagang magdulot ng gulo. Pupunta ako sa county office para humingi ng tulong. Papasok ko ang opisyal ng county para magbigay ng hatol. Tingnan natin kung sino ang nagsisinungaling. Kayo-kayo lang ang magkakasama. Huwag magmadali mga kaibigan. Dahil sinabi ni Lola Wang na may problema ang aming isda, mas mabuting ipaalam na lang sa mga otoridad. Tingnan natin kung sariwa ang isda namin. Tanungin mo siya kung ano ang kinain niya kanina umaga, malalaman mo na. Ikaw na naman, kakalabas lang mula sa kulungan kamakailan. Hindi ka magpapakumbaba, bakit ka nandito nananakit pa rin? Oy, Ginoo, nandito ka na pala, yung isda sa hotpot nila. May lason, nasira pa ang mga kaibigan ko dahil dito. Dapat ay kami ang magdesisyon dito. Tingnan mo ito. Ginoo, magsilbing patunay. Maraming tao dito ang makakapagsaksi. Dito, sariwa ang isda at karne. Hindi alam ng taong ito kung ano ang nangyayari. Pagpasok niya, nahiga siya sa sahig at sumisigaw ng sakit. Sa tingin ko, malinaw na gusto niyang magtanim ng ebidensya. Tawagin ang tao. Ihiga siya at dalhin sa klinika. Tingnan kung may sakit ba talaga siya. Saka tingnan ang mga sangkap sa kusina. Naku, tingnan mo. Huwag nang mag-abala, Ginoo. Kaya ko nang pumunta sa pamilihan ng isda, huwag nang mag-aksaya ng salita. Ang mga isda sa likod ng kusina ng Ginoo ay buhay pa. At may mga bagong balatang hipon. Napakasariwa. Baka kumain ako ng ibang bagay kaninang umaga, Yen. Dapat may konsensya sa pagnenegosyo. May kabuluhan ba ang paggamit ng ganitong mga mababang paraan? Pagod ka na ba? Hindi ako. Dalhin mo silang lahat pabalik sa opisina. Pagsisinungaling at paninira. Paghahanap ng gulo. Suriin ng mabuti. Lanan. Ay nako, ay nako. Hindi ganyan, Ginoo. Huwag kang matakot, bata. Basta't nandito kami. Walang sinuman ang dapat mang-api sa iyo muli. Salamat, Tio Zhang. Salamat sa lahat. Ay, ang daming parokyano ng Wayne. Swerte lang talaga ng Wayne. Ahahaha. Pasensya na, maliit na boss, Layay. Narinig namin na ang negosyo nyo sa isdang hotpot ay umuunlad. Dumating kami ng kapatid ko para makita ang 2 boss. Bihirang bisita, bihirang bisita. Natikman ko na itong fish hotpot na ito. Malambot ang karne ng isda, ang sabaw ay sobrang sarap, halos matunaw na ang dila ko. Kaya hindi na nakapagtataka na lahat ng mga customer ay pumapasok kahit anong oras. Mas masarap pa kaysa sa aming lutuing steamed na grouper, may halong usok at apoy pa. Talagang kahanga-hanga. Kahit kaming 2 restaurant ay medyo nahihirapan kamakailan. Narinig ko na ang inyong fish hotpot ay nakakagawa ng mga ordinaryong seafood na sobrang ganda, na parang walang katulad. Naiinggit talaga kami. Sa totoo lang, kami ay nandito upang pag-usapan ang prangkisa. Tignan mo kung maibabahagi mo sa amin ang recipe ng hotpot na isda. Ibigay mo ito sa amin. Magbubukas kami ng sangay sa kalapit na bayan. Kikita kami at ibabahagi namin sa inyo ang 3% ng kita. Matutulungan ka rin naming magbukas ng tindahan sa Fucheng. Doon, marami ang tao at maraming pera. Tiyak na mas magiging masigla pa ito kaysa sa bayan. Si Lola Wendian ay may ganitong balak din. Kamakailan lang kumain si Lola dito. Bumalik ka at sabihin na itong hotpot na isda ay may bagong ideya at nakaka-relate. Hayaan mong tanungin kung maaari tayong magbukas ng ilang tindahan.
Sa ilalim ng pangalan ng Lin Fu. Hahaha, tayo, oh. Sa edad na 3, marami na ang napahanga. Pati si Lolo ay humahanga sa'yo. Pwede ang franchise. Ngunit may isang kondisyon. Lahat ng mga tindahan ay kailangang magdala ng isda mula sa tabing dagat araw-araw. Ang sabaw ay dapat gamitin ang paraan na itinuro namin. Huwag magtipid sa kalidad. Huwag mag-alala, kami ay talagang mapagkakatiwalaan sa negosyo. Hinding-hindi namin papabayaan ang reputasyon ng 1-1 Hotpot. Ayos, kaya't magiging pamilya na tayo mula ngayon. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na magtayo ng tindahan dito? Naiintindihan ba ninyo ang mga patakaran? Sa harap ng liwanag ng araw, naglakas loob kayong manghutot. Wala ba kayong takot na report kami sa mga otoridad? Iyon magulat ka sa mga otoridad. Hindi nyo ba naiisip kung sino ang nagtatanggol sa akin? Ito ay pinapayagan ng aming county magistrate. Subukan mong magulat. Lanan. Ito ang jade pendant na ibinigay sa akin ng kapatid ng emperador. Kung magpapatuloy ka, ipapakuha kita sa kanya. Naglalaro ka lang ng bahay-bahayan, bata. Nanghuhuli ng tao gamit ang sirang bato. Mabilis, itago mo na. Huwag mong dumisan ang mata ng lolo. Mukhang sigurado ka na sa amin. Bibigay ako sa inyo ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kukunin ko ang pera. 500 tael, kahit 1 sentimo, hindi pwede. Sisiraan ko ang tindahan mo at susunugin ito. Ay naku. May lakas ka pang manakit sa tatay mo. Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang tao sa likod ko? Yung nasa likod mo, si Lee County Magistrate. Kagagaling lang niya kaninang umaga, pinasok na ang bahay niya. Nasa loob ngayon ng kulungan. Naghihintay na dalhin para tanungin at bitayin. Sino ba talaga kayo? Ang mga pinadala ng hari, ang mga Jinniwei, at ang sinaktan nyo kanina ay ang nakatatandang kapatid ng hari. Nasabi ko na sa'yo, ito ay ibinigay sa akin ng nakatatandang kapatid ng hari. Pero ayaw mong makinig. Ngayon, ang nakatatandang kapatid ng hari ay mapapahamak. CJ, mahal na hari, narinig kong nagbukas ka ng isang fish hotpot restaurant, talagang interesado ako. Matagal ko nang gustong subukan. Ngunit abala sa mga gawain ng estado, hindi ako makaalis. Madali lang yan. Pagdating ng panahon, ilipat na lang ni Wanwan ang tindahan sa kabisera. Para makakain ang Kuya Emperor ng masarap na fish hotpot sa harap ng kanyang tahanan. Talagang napakabuti niyan. Siguradong matutuwa ang mahal na hari. Tayo na. Ang bagal naman ng lolo. Hindi na makapaghintay si Wanwan. Ay, huwag kang magmadali. Ngayon mayroon tayong 17 na sangay at ang punong tindahan. Ay, ang sakit na ng daliri ko sa pagkwenta. Sabi ng tiyahin, magbubukas tayo ng 2 tindahan sa Zufu sa susunod na buwan. Hayaan mong tanungin si Wanwan kung anong gusto niya. Ay, nakapagkwenta na tayo, mayroon tayong kabuang 17 na sangay ngayon. Isang pangunahing tindahan. Sa kabuuan nito, bilang karagdagan sa mga gasto sa paggawa at pag-aaksaya ng mga sangkap, kumita tayo ng kabuang 2,265 liang. Mahigit 2,000 liang. May mali ba akong pagkakakompute? At paano naman ang tungkol sa prangkisa? Sabi ni Boss Zhang at Boss Lee, magbubukas sila ng 3 bagong tindahan sa susunod na buwan. Nakapagbayad na sila ng 500 layang na paunang deposito. Ang dami namang pera. Si Wanwan ba ay naging maliit na mayaman na? Ngayon si Wanwan ay isang maliit na mayaman na. Kung ganito karami ang pera, anong plano mo? Alam ko, bibili pa ako ng isang malaking bahay. Mas malaki pa kaysa sa bahay namin ngayon. Na may malaking hardin na pwedeng paglagyan ng maraming bulaklak. Magkakaroon din ako ng maliit na pond para mag-alaga ng seafood. Ibili rin ako ng pinakamasoft na upuan para kay Lolo. Para sa taglamig, magiging mainit at komportable ito. Sabi ni Boss Zhang na nais niyang ilipat ang tindahan sa paligid ng Beijing na ito. Siyempre kailangang magbukas. May mga branch tayo sa paligid ng Beijing. Kung hindi, ililipat natin ang pangunahing tindahan sa Beijing. Para makakain ang kapatid na emperor sa harap ng pinto. Makakain pa siya ng fish hotpot na gawa ni Wanwan. Baka nga siya pa ang unang customer natin. Apo, pupunta na ako para tingnan ang bahay. Pagkatapos, alis na tayo papuntang Beijing. Sino ba ang mag-aanyaya sa akin na maging unang bisita sa Beijing? Kapatid na haring. Kapatid na haring. Dinilaan ni Wanwan ang hotpot sa Beijing. At saka sa pinakasikat na lugar sa Beijing. Mga plakang gawa mismo ni Lolo. Kunin mo ang panulat at tinta. Gusto ko rin magpinta ng pangalan para sa Wanwan hotpot. Haha. Salamat, kapatid na haring. Sa hinaharap, araw-araw magdadala si Wanwan ng isdang hotpot para sa'yo. Sige, pinapayagan ko na. Sige, mangyari.
Abuhon. Sabi ng lolo, sa pag-akyat sa lupa, kailangan matutunan ang kakayahang maging tao. Ngayon, mukhang hindi naman ganoon kahirap ang pag-akyat sa lupa. Hindi lang pinabuti ni Wanwan ang buhay ng lolo at kuya, kundi nakapagbukas din ng maraming tindahan. Naging mas mahusay din ang kanyang kakayahan. Si Wanwan ang pinakamatagumpay na dragon. Malapit na akong makabalik sa Dragon Palace para makita ang aking ama at ina.